Kapuso, Charlie? Yes. Kara, na-check niyo na ba yung fridge? Ay, opo. Kompleto yung lahat ng paborito ni Dad. Eh, yung mga kwarto sa taas, malilinis na ba lahat? Yes, tita. Nalinis na po namin ni Charlie kahit labag sa aming kalooban. Yes. Tita, ano ba naman kayo? Breathe! Mamaya bigla na lang kayong himatay sa sobrang pagka-excite sa pagdating ni Tito Nomer. Eh, alam mo namang mahigit 1 buwan na ang Tito Nomer niya sa Taiwan. Eh, mabuti na yung pagdating niya dito. Maayos ang lahat, di ba? Ma, meron naman ng kotse, oh. Eh, color coding yung kotse namin ni Charlie. Di ba alam mo na susunduin ko ang daddy mo ngayon sa airport? Ma, di ba sabi ni Daddy hindi na siya magpapasundo? Mag-taxi na lang daw siya. And ma, marami kaming bibit-bitin ni Mimi na materials for a school project, eh. At malay mo, mabawasan pa yung pogi points ko kay Mimi. Kung pag-commuting ko siya na maraming dala, di ba? Ay, nako, eh, may masasabi pa ba ako eh. Ginamitan mo na ako ng famous Francisco charm mo. Nanaman ako kay Daddy, syempre. Ma, may isa ko pala ako request. Magkano? Siya. Ito. Wow, thanks, Ma. You're the best. Okay. Nakita mo yon? Galing, no? Hindi pa siya humihingi. Hindi pa niya sinasabi exact amount. Tapos binigyan na kagad niya ito ni Mami, oh. Well, that's what you call talent. O ano, sasama ba kayo sa amin? May bibilin pa ako. Oh. Siguro, iniisip mo na naman si Charlie, no? Naisip ko kung paano nung kasayaw ko siya ng prom, eh. Sarap pala ng feeling pagkasama mo yung mahal mo. Which siguro ito na yung tamang oras para ligawan ko si Charlie. Naku, baka unahan ka na naman ng legendary katorpian mo niyan. Ikaw talaga. Lakas mo mang asar. Tapos yung palaw, namana mo yung katorpian ko. Kawawa ka Huwag naman naman. sana, alam mo naman idol kita, pero hindi sa mga bagay na ganyan. Okay? Ay na! Malaki ka lang. Iko? Ikaw na ba yan? Si Tita Lara mo. Si Mami mo. Ate Lara! Oh my God! Hello! Kumusta ko na? Ay, Dali, si at... Hello! Fidel, oo. Dali, naalala mo ba? Para tayo Masigpan kita sweet yan. Pati hindi man kamukha. Oo nga, eh. Hello! 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 How do you do? I'm glad to be with you. I'm darling, darling sister. You la 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 Kapatid niya. Oo. Sinabi mo pa. Do we get to ask these questions again? Or will you let me stay by your side? With you till our time is up. Take me deeper inside. There's a home for you here in my heart. Let me stay by your side. Go with you till our time is up. Take me deeper inside. There's a home for you here in my heart. Let me stay by your side. Go with you till our time is up. Take me deeper inside. There's a home for you here in my heart. Press me, click. Ate, ang ganda naman ito. Ikaw pumili. Uy, ikaw talaga ate. Sabi mo sa akin, dito kayo ikakasal ni Fidel. Actually, si Papa ang may gustong magpakasal kami. Si Papa? Uy, kumusta na nga pala si Papa? Nababanggit ba niya ako kahit minsan lang? Minsan, nababanggit niya nga, siguro malaki na raw yung apo niya. Kailan daw sila magkikita? Wala tungkol sa akin. Si Diego, kailan kayo kakasal? Eh, paano po sila ikakasal? Eh, nasa States po si Tito Diego.
Oh, akala ko ba na-approve na yung visa mo? Ano pang ginagawa mo? Bakit hindi mo pa sundan? Ba't di mo yata sinabi sa akin na kumuha ka na pala ng visa? Iko kasi hindi naman importante. Hindi naman ako tutuloy eh. Excuse me lang Mag-basketball lang ako. Tito Fidel, sama po kayo sa labas. Tignan lang po natin yung basketball court doon. Sige, tayo. Sige po. Kung si Iko ang iniisip mo, pwede naman siya magstay sa amin. Malaki ang bahay ni Fidel. Naku, Ate Lara, alam mo namang hindi lang si Iko syempre yung iniisip ko. Pati si Butch kasi ipinagkatiwala sa akin ng daddy niya. So, syempre, pati siya, kailangan ko rin isipin. O, di pati siya. Sama na rin sa amin. Ate naman, kakahiyahan naman yata. Tsaka, papayag naman kaya ba si Fidel? Di ba syempre iniisip na niya yung anak niya dun sa una niyang asawa? Ay, it's the least I can do. Wala akong nagawa nung pinalayas ka ni Papa. So, it's time naman magpaka-ate ulit ako sa'yo. Diba? Ikaw talaga, ate. Hello? Hello. Enzo, sa bahay na lang kaya natin kainin to. Nakakaya naman kay Tita Marge, baka kailangan na nila yung kotse. Hindi yan. Okay lang yun. Akong bahala kay Mami. Pero dadating na yung daddy mo, di ba? Hindi ka ba excited na makita siya? Excited, syempre. Pero mas excited ako pag kasama kita. Bobola ka na naman, Enzo Francisco. Hindi bola yun. Sabi nga ng Mami ko, yun yung famous Francisco charm. At yan, ang famous Francisco arm, na kung saan umaakbay. Oh, ito. Inom. Hindi, okay. Right. Buti pa si Tita Lara. Nasabihan mo na kukuha ka ng visa. Iko, nagbakasakali lang naman ako nun eh. Hindi ko nga ini-expect na mabibigyan nila ako eh. Hindi pwede mo na sundan si Diego niyan sa States. Oh, syempre, Iko, hindi naman ganun kadali yun. Ang dami-dami kong kailangan isipin dito, di ba? Ako ang dahilan kung bakit ayaw mong umalis, no? Sweet naman. Palaging ako na lang ang iniisip mo. Paano ka? Well, naisip ko naman, 2 years lang yung kontrata ni Diego doon, so pwede na ako maghintay. Wala pa ang isang buwan, miss mo na siya. Saka, dati, pinuspone mo yung kasal niyo dahil lang sa akin. Ayoko namang maging dahilan uli para magka-problema kayo. Saka, di ba, nag-offer naman si Tita Lara na pwede kami mag-stay ni Butch sa kanila. Pero... Diba, pero... Wala nang pero, sweet. Pagkatapos ng lahat na nagawa mo para sa akin, gawin mo naman to para sa sarili mo. O, Kara, wala pa si Daddy? Enzo, saan ka ba nagpunta? Kanina ka pa namin kinukontak ah. Nawala ng battery yung cellphone ko eh. Bakit ba? Aksidente ang daddy mo. Nauna na nga si Tita Marge at saka si Charlie sa ospital eh. Kaya nga ako nandito para may kasama ka pumunta doon. Ano nangyari kay Daddy? Anong lagay niya? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, sinugod na siya sa emergency room. Tara. Alam mo, sa tagal na hindi ko kayo nabibisita, nakalimutan ko na kung gaano kakagaling magluto. Ito itong chicken curry. Sarap ba? Ang sarap. Oh, di ba, Han? Oo, ibang klase talaga siya. Sobrang sarap. I'm sure. Pag ikaw nag-apprentice na chef dun sa States, pagkakaguluhan ka.
Kaya lang alam mo, Han, itong kapatid kong to, medyo magulo ang isip eh. Kung kailan meron ng visa at saka nagdadalawang isip umalis. Baka naman merong dahilan. True. Kasi iniisip niya si Iko at saka si Budge. Kaya nga eh, in-offer ko magstay muna dun sa atin for the meantime. Ayaw tanggapin. Nakakahiya naman kasi. Siyempre, bago kayong kasal, di ba? Tapos, I'm sure marami mga adjustments yan. Baka makagulo lang tong mga bata sa inyo eh. Of course not. Okay lang yan kay Fidel, di ba, Han? Oh, ayos na, di ba, sweet? Tanggapin mo na. Ano pa ba kailangan mong isipin? Sarili mo na lang kailangan mong isipin, sweet. Okay lang naman kami ni Budge eh. Di ba, Budge? Tama. Ma, He's out of danger. Everything's going to be okay. ano ba nangyari? Sabi ng pulis na pumunta dito kanina eh. Yung taxi driver daw may kasalanan sa aksidente. Siguro nagmamadali para makaboundary. Kaya yun. Salamat lang talaga siya, hindi ko siya naabutan. Pwede ba, anak? Huwag na natin pag-usapan ng mga bagay na yan. Ang importante, stable lang kalagayan ng daddy mo. Everything's gonna be just fine. Saan pa ba nanggaling, Enzo? Kaya na pa kami rito eh. O, ayan. Hingin na kita ng listahan ng presyo ng mga plane tickets dun sa mami ng kaklase kong travel agent. Yung kailangan mo na lang gawin, piliin kung saan airline ka bibili. Pero alam mo, Iko, naisip ko, sumama ka na lang kaya sa akin sa States. Diba? Imagine kung ako nga nabigyan ng visa, di mabibigyan ka rin yan, I'm sure. At saka hindi naman ako nagmamadali umalis so mahihintay kita mag-apply, diba? Ano naman gagawin ko dun? Ano ka ba? Sandali lang tayo dun. Tatapusin lang ni Diego yung kontrata niya. And then, pwede na tayo bumalik. O kaya... Pero paano naman si Budge? Ayaw niya pang umuwi kay tatay eh. Saka okay lang din naman sa amin kung dun muna kami magsistay kila Tita Lara. Mukha rin namang mabait si Tito Fidel eh. Iko? Oh! Naligaw yata kayo. Susundo ka nga namin eh. Si Tito Nomer kasi na-aksidente. Yung iba na una na sa ospital. Kamusta na si Tito Nomer? Wala pang balita eh. Si Charlie, kamusta? Ewan, basta sumama ka na lang sa amin. Sige, sige. Uy, mag-ingat kayo, ha? Mrs. Francisco, magpasalamat tayo na hindi naapektuhan ang kanyang spinal column. Pero dahil sa aksidente, nagkaroon siya ng maliit na contusion hematoma at nerve compression na ang direct effect nito ay ang hindi niya paglakad. Waist down, maaring makaramdam siya ng pamamanhid. Minsan naman, extreme pain. Paano natin siya pagagalingin? Ang physical therapy specialist ay gagawa ng programa para sa kanyang agarang rehabilitation. Gaano katagalan ang proseso? Kung susundin, pwedeng makalakad siya in 3 months. Pero pwede ding magtagal. Hindi natin masasabi. O sige, babalikan ko na lang po ang pasyente mamaya. Salamat. Thank you. Kulang ko si Mami na mainom. Charlie. 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 Sorry, ngayon ko lang nabalitaan. Iko. Okay ka lang? Ito si Daddy.
Dad. Enzo. Dad. Kamusta ka na? Nagkausap na bro kayo ng doktor? Yes, Dad. Dad. I'm sorry. Sorry? Para saan? Maayos din natin. Oh. Enzo, don't worry. Everything will be alright. May iba pang pinapalagay si Mami. Babalikan ko muna sa taas. You know what, Enz? Take your time. Hindi naman tayo nagmamadali eh. Gusto mo umiglip ka muna? Sabi naman kasi ni Tita Paano ako Marge... makakapag-relax? Kung habang sila lahat, puyat na puyat at binabantayan si Daddy. Enzo, anong ginagawa mo? Matagal itong hinihiram ni Josh. Sa inyo na muna. Hindi na ako pwede mag-aksaya ng oras sa mga laro. Unahin ko muna pamilya ko. Pwedeng pahiram? Meron ako mag-basketball, tita. Oo, naku, obsessed na obsessed kami ni Sweet dito. Tsaka lahat ng tungkol sa basketball, alam namin. Saan ka ba galing? Bakit parang nag-ibang mood mo? Galing kasi ako sa ospital eh. Na-aksidente yung dad ng kaibigan namin. Pero okay naman na siya. Worried lang ako kay Charlie. Kwentuhan mo nga ako tungkol sa Charlie na yan. Nakakahiya akong aminin. Sige na. Come on. Nung nalaman ko na na-aksidente yung daddy niya, siyempre nag-alala ako. Pero sunod ko naisip dun, paano ko siya liligawan ngayon? Siyempre marami siyang iniisip ngayon. Wrong timing na naman. May kalokohan ka rin pala eh. Isipin ba ang panliligaw sa oras na ito? Siguro you really like that girl, no? Siguro siya ang dahilan kung bakit hindi ka makapagdesisyon sumama kay Sweet. Talaga po bang okay lang sa inyo ni Tito Fidel na makitira muna kami sa inyo ni Budge? Mag-o-offer ba ako kung hindi? Tita, tulungan niyo naman ako kumbinsin si Sweet na umalis kahit hindi ako kasama. Alam ko mahal na mahal niya si Diego.
At ayoko namang maging dahilan para magkalayo sila. Sabi ni Mami, pauwiin daw muna kita. Kami nang bahala magbabantay dito. Pwede lang umuwi. Kahit kasama ni Mami, simulan din si Daddy dito. Saka wala akong balak na iwan siya. Ito ba ganyan? Ano ba nagawa ko sa'yo? Say it! Kasalanan ko ang nangyari. Kung hindi ko hinaram ang kotse, sana hindi na-aksidente si Daddy. Akala mo ba hindi ko alam yun? Simula na lamang ko ang nangyari. Wala na ako ibang inisip kung hindi yun. Hence, hindi naman kita sinisisi sa nangyari eh. Masama lang talagang loob ko kasi wala ka ng oras na kailangan ka namin ni Mami eh. And ilang oras kami sa harap ng emergency room. Pero nasan ka? Alam mo, I would give anything para mabago yun. But it's too late. And I'm scared. Naawa ako kay Daddy. Saka nag-worry ako para sa atin eh. Kung anong kalagayan natin. Charlie, we'll get through this. Pamilya tayo eh. Magtutulungan tayo. Akala ko ba okay na sa'yo? Ano okay na? Napasubo lang ako. Paano ko makakahindi? Nasa harapan natin sila, mag-offer ka na. Titir sa atin yung dalawa. Lara, ikaw ang gumawa ng problemang ito, kaya dapat ikaw rin mag-ayos, okay? Hindi ko na pwedeng bawiin yung offer, Fidel. Ito na lang ang magagawa ko para sa kapatid ko. Wala akong nagawa nung pinalaya siya sa amin. She was only 17 and pregnant. Walang tiyak na. She's my kid sister. Hindi mo problema yun. At lalong hindi ko rin problema. Saka isa pa, hindi ko naman sila ano-ano. Fidel, ito na lang ang regalo mo sa akin for our wedding. Magiging pabigat lang sila sa atin. Hindi mo ba naisip yun? Excuse me po. I'm sorry. Okay lang po yan, tita. Tito Fidel, pasensya na po. Hindi ko sinasadya pero narinig ko yung usapan ninyo. Gusto ko lang ipaalam na hindi kami magiging pabigat. Marunong naman kami magtrabaho eh. Tsaka mag-aambag po kami para sa bahay. Iho, I'm sorry din, pero hindi perang issue rito eh. Meron akong anak na iniisip rin. At paano kung hindi kayo magkasundo? Gagawin naman po namin lahat para makibagay eh. Tito, hindi naman ako makikiusap sa inyo kung hindi ko alam kung gaano ka-importante kay Sweet na makaalis. Hindi yan. Kung ano man po ang magiging desisyon nyo, okay lang po sa amin. Pero pakiusap lang po. Huwag niyo po sasabihin kay Sweet na kinausap ko kayo. Salamat po. Please. Uy, kawawa naman sila Enzo, no? Paano na lang si Tito Nomer? Yung trabaho niya palagi sa field. Paano siya magtatrabaho, naka-wheelchair? At least nagtatrabaho si Tita Marge. Miski pa paano, meron pa rin silang maasahan. Alam niyo, nag-iisip nga ako ng paraan para makatulong sa kanila eh. Sabi ko nga kay Tita Marge, dagdagan ko yung share ko sa expenses sa bahay. Anyway, doon naman ako nakatira eh. Yun nga lang, ayaw niya pumayag eh. Nakakatakot yung sinabi ng doktor. Alam niyo ba, sabi, baka daw 3 months or more than pa bago makalakad ang Tito Nomer. Alam niyo, hindi ko ma-imagine kung daddy namin yung na-aksidente. Hindi ko alam kung makakaya yun ni Mimi. Tara, bili na lang natin sila Tita Marge ng snack. Tara. Tara.
Wala man lang welcome banner para sa akin. Eh, Daddy, wala na kasing time eh. Di bale, pagbibake ko na lang kayo ng favorite cake nyo, yung banana nut loaf, okay? Kara, tulungan mo ako dun, ah. Yes, Tito. And igagawa ko po kayo ng fresh orange juice. O, yan. Yeah, thank you, beautiful girls. Sisipag na talaga. Tara, gawin na nga natin, no? Mars, gusto ko yata mag-iglip. Pahinga muna. Iglip muna ako, ha? Enzo, sige, ilapit mo yung wheelchair sa hagdanan at pagtulungan na lang ang daddy mo sa stairs. Enzo, mabuti pa sa sofa na lang ako. I-March, ibaba mo nila yung extra mattress natin para tayo nagka-camping mamaya, ha? Sigurado ka? O, sige. Halika, Dad. Dito na tayo sa sofa. Komportable ka dito, nga. Sigurado ka bang kaya mo ko? Oo, ako pa. Pinapadalaw ka. Kasama mo pa yung kapatid mo. Actually, idea niya nga ito eh. Gusto niya rin kasi kamustahin si Enzo. Eh, nagka-bonding na rin kasi yung dalawang yun eh. Alam mo na, medyo sa kalokohan nga lang. Charlie, kamusta ka na nga pala? Eh, ayun, medyo weird nga dito eh. Lahat kami nag-iingat to say the right things all the time. Alam mo naman, kakalabas ni Daddy sa hospital. Sa umpisa lang yan. Basta, pag kailangan mo ako, alam mo naman kung nasan ako, di ba? Iko, salamat ah. Iko, kasi nag-bake kasi ako ng cake kanina eh. Baka kasi sabihin mo, hindi kita pinapakain, di ba? Nakakaya naman sa'yo. So, ilalabas ko na. Para hindi ka naman magsawa sa kakabisita dito. Diba? Hindi ako magsasawa sa kakabisita sa'yo. Excuse me. Ano? Hindi ka nagsisi, no? Saan? Akin to. Sa ano? Hindi mo pagsama kay Tita Sweet. Di ba sabi mo, dahilan mo si Charlie, kaya hindi ka malis. Sira ka pala eh. Eh, mas ikaw pa nga iniisip ko kaya hindi ako makasama. Talaga lang, ah. Oo. Naisip ko kasi, baka umanda rin dugong torpe mo. Sabihin mo, baka lalo akong mahawa sa'yo. Sa akin, hihingi ka pa. Nasaan na yung cake? Narinig ko, ah. Hi, Ma. Hi, sweetie. Ay, nako. Napakahirap palang mag-claim ng insurance. Napakaraming papeles na fifilapan at isasubmit. Ma, are we going to be okay? Oo naman. Lalo na't nakauwi na yung daddy mo. Paano yung bahay? Paano yung mga kotse? Eh, matagal hindi makapagtrabaho si Daddy. We'll be okay. Gagawa ako ng paraan. Siguro we just have to adjust our lifestyle. Magbabawas tayo ng luho. Pero hindi naman ibig sabihin nun eh magmumukha na tayong kawawa. I promise. Ma, paano kaya kung magtrabaho ako? Para hindi mo na ako bibigyan ng allowance. Eh, hindi naman kaya mabawasan ang panahon mo sa pag-aaral. Magkano lang magkikitain mo sa part-time job? At least makakatulong pa rin ako, di ba? Enzo, anak kita. I'm supposed to take care of you. Ma, kaya ko. Gusto kong tumulong. Please let me.
Naku, maraming salamat sa inyo, ha. Alam nyo, hindi naman ako makakaalis kung hindi dahil sa inyo. Thank you, ate. Fidel, salamat. Naku, kung pwede lang sana, kayo na munang bahala sa mga anak ko. Oo. Kami bahala dyan sa dalawang yan. Iko, anak. Diba, never tayo naging baduy. Pero, sana magpapakabait ka. Tsaka lagi mong alagaan yung sarili mo, ha? Always be good, okay? I love you, Iko. Tsaka, ikaw na muna bahala kay Budge. Budge, magpapakabait ka rin, ha? Susunod ka lagi sa kuya mo. Hindi po ba, tita? Sweet. May pabaon nga pala kami sa'yo. Ano to? O kayo talaga? Ang thoughtful niyo naman. Ano? Tama ba ito? Scarf ba ito? Okay. Ang ganda. Oo. Kaya lang, mga anak, Arizona po ako pupunta eh. Disyerto po yun. Mainit. So... Sabi sa'yo, dapat iba na lang binili natin eh. Eh, malay ko ba? Akala ko kasi sa buong stay, sag-i-snow eh. Di bale, may silbi pa rin naman yan eh. Pag na-miss mo kami ni Budge, gamitin mo lang yan. Tapos, parang nandun na rin kami. Sweet, ayoko rin maging baduy eh. Mahal na mahal din kita. Nanay kita eh. Iko, mahal ko tong baby ko na to. Mims, may napakita ako sa'yo. Talaga? Ano? Pizza delivery. Guwapo mo naman. Ano, okay ba? Kailangan ko na kasi mag-practice eh. First day ko na bukas. Ikaw, nag-apply ka na pala ng trabaho. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Gusto ko kasing tumulong sa mga gas dito sa bahay. Kahit na pang sarili lang. Alam mo naman yung sitwasyon namin. Pero you know what this means? Mabuhasin yung time natin together. You know what, Enz? It's not the amount of time we spend together. Ang importante sa akin, we're together. Alam mo, si Tita Marge, ang swerte-swerte niya kasi nagkaroon siya ng anak tulad mo. Alam mo, Mims, swerte rin ako because I have you. Hmm? Oh, bigla kang tumahimik. Wala lang. I was just thinking. Sana may magawa naman ako para makatulong sa inyo. Eh di, i-convince mo yung barkada na bumili ng pizza sa amin. And I really feel bad about what happened to your dad. Alam mo, if I could do anything. Mims, gusto mo talagang tumulong. Pag binisita mo siya, treat him the way he used to. Ayaw niya kasi yung kinakaawaan siya. Nade-depress siya. Sinabi niya yun sa'yo? Hindi na niya kailangan sabihin. Alam ko lang. O, sige. Pupuntahan ko siya bukas, tas baka magpaturo na rin ako kung paano maglaro ng chess. Pero sabihin mo sa daddy mo, huwag niya ako papanalunin just because hindi ako magaling, ha? Eh, ikaw, Enz. What can I do to help you? Say I love you. I love you. Yan. Tulungan mo na ako.